Sir, magandang gabi po. Ay, yes po. Sir, yung mga nangyayari sa bansa natin ngayon, yung mga, alam mo, mga galawan, aware po ba kayo, lalong-lalo na dito sa, nakaraan lang sa Senado, yung impeachment? Yes po. Kayo ba yung nakasubaybay sa mga balita sa bansa po natin ngayon? Yes po. Tayo po yung lagi nakikinig ng balita. Siyempre, kailangan po natin timbangin yan. Sir, sa usaping itong impeachment nga, no? Siyempre sa spirit of transparency din and accountability, sa tingin mo ba dapat ituloy talaga yung impeachment trial? Kung pagbabasihan siguro yung saligang batas dapat ituloy. Kasi once may naka-file na kaso, kahit naman sabihin natin na ano yan, no, na small claims or civil cases, basta may ebidensya, kailangan ituloy yan. Once tinanggap ng Senado yung reklamo, dapat inasikaso nila at binigyang pansin. Kasi nga, dapat din alam ng mga senador kung ano yung trabaho nila. Kasi yung nakaraan sa Senado, pinanood ko nga, no, na merong mga senador na tumayo bilang abogado nung akusado. So, siyempre, dapat alam mo kung ikaw ay senador ka at nakadamit ka ng panghusgado, dapat ikaw ay wes, no? Ang trabaho ng senador ay maging judge doon sa impeachment trial, hindi maging abogado nung akusado. Sino ba yung inaakusahan, di ba? At ang pangit naman panoorin, no? Pangit pakinggan at hindi magandang tignan para sa ating mga kababayan na mismong yung mga pro-Duterte senators ang nananawagan, no, o gumagawa ng hakbang para i-dismiss yung reklamong impeachment. Di sana from the start hindi na nila tinanggap kung ganun lang pala yung gagawin, di ba? Kasi pinatagal-tagal pa natin. Base nga dun sa saligang batas at sinasabi ng mga nagbalangkas nitong saligang batas na forthwith, agad-agad. So, ganun lang kasimple. Dapat maliwanagan yung mga kababayan natin. Ang trabaho ng senador ay maging huwes, hindi maging abogado. Hindi dapat maging tagapagtanggol doon sa inaakusahan. Sir, follow-up question lang. Ngayon kasi yung mga, sabi natin yung mga eksperto, yung iba, yung sila pa nga mismo yung framers or yung nagbalangkas nitong ating saligang batas, constitution. Ngayon, kahit yung ordinaryong mga Pilipino sa social media, makikita mo yung kahit mga kapitbahay siguro ninyo, pag marinig mo, lalong-lalo na yung gusto ng tawag nito, ng transparency dyan sa gobyerno natin, talagang may nasasabi. Parang nakukulangan sila sa naging proseso, talagang gusto nilang matuloy yung trial. Sa tingin mo, sir, dapat talagang ipagpatuloy pa natin? Dapat ituloy, dapat itawid yan doon sa 20th Congress. No, bakit kanyo? Kasi nga dapat din pakinggan natin yung ibang senador. Kasi ang nangyari dito, yung mga pro-Dutertes lang na senador yung nabigyan ng pagkakataon, di ba? Dapat mapakinggan naman natin yung mga bagong upong senador, di ba? At saka importante diyan, bilang isang elected official, importante yung integridad, importante yung credibility ng ating mga lingkod bayan, di ba? Importante yung transparency na sinasabi mo. So kung gusto natin maging transparent sa ating mga kababayan o sa sambayan ng Pilipino na kanilang pinaglilingkuran, ituloy nila yung impeachment. Ano bang kinakatakot, di ba? Hindi pa naman na ilalabas yung mga ebidensya. Hindi pa nga natin alam kung totoo ba yung mga ebidensya na to, di ba? So anong kinakatakot ng mga senador na to kung baga, bakit mo papatayin? Samantalang yung mga Pilipino, hindi pa nga nila alam kung ano ba yung impeachment na yan. Dapat yan magkaroon ng knowledge yung bawat Pilipino dahil buwis ng bayan yung pinag-uusapan. At importante na malaman ng mga ng taong bayan kung ano ba ang trabaho ng mga senador sa usapin ng impeachment. Hindi yung maging abogado. Yan lang dapat na maging malinaw, mga kababayan. Panawagan sa ating mga kababayan na makialam po tayo pag usapin ng politika. Kasi tayo po ang pumipili ng leader sa ating bayan at importante na malaman natin ng katotohanan. Sir, sa tingin niyo ba itong impeachment trial mas kumbaga favorable pa kay BP Sara para malinis yung pangalan niya? Both parties yan makikinabang, no? Siyempre, political career ng mga Duterte
kung matutuloy ang impeachment at mapapawalang sala siya, di ba? Pabor sa kanya yan, di ba? The more na dinidinig ang kaso at inilalabas yung mga ebidensya at napatunayan ng mga huwes na senador na ito ay kulang, hindi sapat o gawa-gawa lamang, sino magiging bida? Di siya. Sino ang papabor? Siya. Subalit kung magkaroon ng katotohanan at lumabas na may pagkukulang, isa itong paraan para malaman ng taong bayan na mali. May maling nagawa. So both parties makikinabang dyan kasi kaya nga yan impeachment trial na tinatawag. Didinggin pa yan. Pagbabasihan yan sa prosecution at doon sa dumidepensa. Kaya dapat walang ikatakot. Kaya yung pagiging bias ng mga senador pagdating sa usapin ng impeachment ay isang maliwanag na paraan para ipakita sa taong bayan na kailangan nila ng boto ng mga kaalyado nila. Ayan. Okay, thank you, sir.